Tawag sa pagsamba. Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas, tinalakurat ko't iniwan ng ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh lang Israel ang dapat sandigan. Tayo manalangin. Diyos na mahabagin at maibigin, salamat sa iyong walang sawang pagpapala ng buhay at kalakasan. Salamat sa oras na ito na muling makapanambahan ng sama-sama sa iyo. Patuloy na kayo ang magbukas sa aming mga puso at isip sa pagtanggap ng inyong mensahe ngayong gabi. Nawa maging pagpapala ito hindi lamang sa amin kundi maibahagi namin sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay mula sa 1, Kabanatang 6, talatang 35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman."
Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa lahat po ng nanonood, kayo po ay nawa ay nasa mabuting kalagayan at nawa ay kayo ay pagpalain sa pakikiisa sa ating pagsamba sa gabing ito. Ang ating text na binasa ng ating tagapanguna, doon po sa John chapter 11 verse 35. At ang ating pagsa ay lumapit sa tinapay ng buhay. Tayo muna ay manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, sa pagkakataon na ito ay samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu na siyang maghari at ikaw ang siyang patuloy na marinig po namin. Nawa mabusan mo ang aming mga puso't isipan upang ang mensahe mo sa gabing ito ay aming magamit sa aming buhay araw-araw. Itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Lumapit sa tinapay ng buhay. Nalalaman po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinanganak po sa Bethlehem. Ang Bethlehem po sa Hebrew ay nangahulugang house of bread. Sa Arabic naman po ay house of meat. Ngunit sa 2,000 taon na nakalipas, ang Bethlehem ang naging tahanan ng tinapay. At alam natin yon, walang iba kundi si Kristo. Ay naglabas po ng pinakadakilang kailanman na hindi na po mauulit. Ang tinapay ng buhay at tulad po ng himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa nakaraang mga leksyonary po natin, ay isang tinapay na ibibigay at dadami ng paulit-ulit sa buhay ng hindi mabilang na mga mananampalataya sa buong panahon. Hindi malinaw, hindi po pinag-usapan. Malinaw po na hindi po pinag-usapan ang natural na gutom. Ngunit ang pinakamalalim na pananabik ng mga pangangailangan ng tao, tayo po ay ganap na matutugunan. Ano po ang pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan ng mundo sa panahon ngayon? Ang pinakamalalim po na pangangailangan ay matugunan po tayo ng tinapay ng buhay. Una, lumapit po ang nagugutom. Itinuro ng ating Panginoong Hesus na meron pong 2 uri ng pagkain. Pagkain para sa katawan na kinikailangan, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Ang pagkain para sa panloob na tao. Ang Espiritu ang pinakamahalaga. Ang kailangan ng mga tao ay hindi po pagkain, kundi buhay. At ang buhay ay isang biyaya. Sinabi po ng ating Panginoong Yesus na hindi lamang ito tungkol sa pagkain. Sinabi niya ito tungkol sa akin. Siya ang nagpapatagbo ng kagalakan. Siya ang pinili ng Diyos at tinapay ng Diyos. Ito po ay patungkol sa Kanya. Pansinin po natin na hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesus na bibigyan kita ng tinapay ng buhay. O ipapakita ko sa iyo ang tinapay ng buhay. O tutulungan kita na makahanap ng tinapay ng buhay. Sinabi po niya, ako ang tinapay ng buhay. Kung lumapit kayo ay hindi na magugutom o mauuhaw muli. Ang ating Panginoong Jesucristo ang tinapay ng buhay. Naparito at nabuhay siya sa mundong ito upang matugunan ang espiritual na pangangailangan na meron ang isang taong nahulog sa kasalanan na tulad po natin na nahulog sa kasalanan at muli niyang inihaon. Ano ang sinabi sa atin ni Kristo na gawin?
lumapit po tayo. At lumapit nga po tayo. Ginawa natin iyon para po sa kaligtasan. Ngunit ito po ay panghabang buhay na paglapit na hindi lamang ang isang araw tayong lumapit, hindi lamang isang linggo, hindi lamang isang buwan, hindi lamang isang taon, kundi panghabang buhay na paglapit sa ating Panginoon. Anong relasyon ang maaaring inaasahan? Umunlad kung ang isa't isa sa atin ay hindi na po nagpapansinan. Tama na yung isang linggo mong pinansin ang Panginoon. Tama na yung isang buwan mong pinansin. Ganun din po sa ating kapwa. Minsan, hindi po natin napapansin, hindi natin pinapansin ang ating kapwa. Napakahalaga po ang mensahe na ibinibigay ng ating Panginoong Yesus, na kung saan ang mga tao ay Kanyang inaalok na lumapit sa Kanya. Na kahit nang siya po ay nabubuhay, inaalok niya ang mga tao na lumapit sa Kanya. At hanggang ngayon, inaalok niya ang bawat isa sa atin na lumapit, na kinakailangan po nating pansinin. Ang mga kalalakihan po ay naroon ng kanilang pagpupursigi, na sila po ay maging masigla sa gawain. At nariyan po ang kanilang pag-alok. Inaalok ang mga kapwa mananampalataya, ang kapwa kalalakihan. Ang sabi nila, punta kayo rito. Narito ang bigas. Kung sinasabi ng Panginoong Yesus, narito ako ang tinapay. Ang mga kalalakihan sa ngayon ay nag-aalok. Pumunta kayo rito at narito ang bigas. At ganoon din po ang mga kapatiran po natin sa Tangos United Methodist Church, na sila po ay nag-aalok ng mga gawain. Nariyan po ang prayer gathering sa pamamagitan ng virtual. Sila po ay nag-aalok ng pagkain ng buhay, pagkain ng ating kaluluwa. At na kinakailangan, ito ay pansinin po natin. At minsan, hindi po ito napapansin. Sinabi ng ating Panginoong Yesus na ito ang gawain na hinihiling ng Diyos. Lumapit po tayo sapagkat hindi para sa Kanya ang kaligtasan ng ito, para sa lahat ng lalapit sa Kanya. Umasa po tayo na kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, Siya po ay kikilos sa ating mga puso. Siya po ay magmamalasakit. Siya po ay ang Kanyang layunin ay para sa atin, hindi po para sa Kanya. Ang nais po niyang ay turuan tayo sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. At sapat na po si Kristo na nasa atin. Lumapit na may pag-asa. At ang paniniwalang ito ay hindi po nalagay sa mali, sapagkat ito po ay batay sa pangakong ibinigay niya sa atin sa Kanyang salita. Mga magulang at mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano po ay maaaring inilarawan sa maraming mga paraan. Ang muling pagsilang, ang pagiging isang bagong nilikha, maligtas, iniiwan ng luma at hinahayaan kung ano ang nasa unahan, tumalikod mula sa kasalanan at lumingon kay Kristo. Nangangahulugan po ito na kapag lumapit po tayo kay Kristo, ay lumilipat tayo sa isang ganap na bagong uri ng karanasan ng tao. Lumapit sa isang uri ng buhay kung saan ang kagutuman at pagkauhaw ay hindi na po posible. Kung saan ang gutom at kakulangan ay walang lugar o silid upang manirahan sa loob natin. At kung saan ang kawalan ng kakayahang masiyahan o mawala ang pinakamalalim na mga hinahangad ng kaluluwa ay isang bagay ng nakaraan. Sapagkat kapag lumapit po tayo kay Kristo,
ay naligtas na tayo. Kapag nailigtas na tayo ni Kristo, siya po ang nagiging pinakabuhay ng ating kaluluwa. Siyempre po, hindi ko ibig sabihin na ang lahat ng gutom o pagkauhaw o pagnanasa sa kaluluwa ay nawawala kapag tayo ay naligtas. Sa isang tunay na kahulugan, ito po ay sandali ng kaligtasan kung saan tayo sa kauna-unahang pagkakataon, tikman ang isang tunay na kagutuman para kay Kristo at pagkauhaw na makilala po natin ang Diyos ng higit pa. Sa gayon, isang bagong uri ng gutom at pagkauhaw ay nilikha sa pamamagitan ng pagtawag at paglapit po natin kay Kristo. Ito po ang nais ng Diyos sa atin, na mas lumalim pa ang ating pagkakilala sa ating Panginoon. Na habang tayo lumalapit sa Kanya, sa gitna ng mga pandemic, sa gitna ng pagsubok, nais ng Diyos na lalalim pa ang ating pagkakilala sa Kanya. Kaya sabi po sa unang Korinto, chapter 5, verse 8, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lamang lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Kaya po mga magulang at mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus na naroon ang pagdiriwang po natin sapagkat tayo po ay nagiging tapat sa ating paglilinis, sa ating buhay, sa ating kaluluwa, sapagkat tayo po ay ipinagdiriwang ang kagalakan na kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay paglilingkod. Ikalawa po mga kapatid, lumapit na mayroong tiwala. Ang sabi po sa verse 35, at siya na naniniwala sa akin ay hindi mauuhaw. Ang Israel po ay 40 taong paglalakbay sa ilang. Pinakain ng Diyos ang mga Israelita ng mana. At alam po natin ang mana na ito. Tinuruan silang magtiwala sa Diyos para sa kanilang kabuhayan. Ang tao po ay hindi po nabubuhay sa pamamagitan lamang ng tinapay o bigas. Ngunit ang tao po ay nabubuhay sa pamamagitan ng lahat ng bagay na lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, ang pinangahawakan po natin ang salita ng Diyos. Ang ganitong uri ng pananampalataya o pagtitiwala ay isang malalim na pagbabago ng ating mga puso. Makikita po natin ang mukha ng tunay na pagbabago. Nagbabalik at si Kristo ay para sa atin ay isang kayamanan ng banal at kagalakan. Kapag nakikita po natin siya, kinikilala ang kanyang malawak na halaga at pagkatapos sa ating kagalakan ay pinakawalan natin ang lahat ng ating minamahal upang makamit natin siya. Isang ipinako sa krus na buhay at nagahari na tagapagligtas na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, na nagbibigay ng lahat ng ating katwiran at ang kanyang salita ang pinakamahalagang kayamanan. Kaya sabi po sa Mateo chapter 13 verse 44, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Mga magulang at mga kapatid, sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, ito po ay ang makikita po natin kay Kristo sa mga maluwalhating, mga matatag na salita bilang higit na mahalaga at karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal sa atin. Pagmamahal niya sa ating kaluluwa. Ang pagkakaroon ng bagong bigay ng Diyos
para sa tinapay ng langit at isang bagong nakakaakit na paningin ng kagandahan at kaluwalhatian ni Kristo. Kapag hindi na tayo nagkaroon ng kaligayahan sa Diyos, hindi na po tayo makapaglingkod ng maayos. Kaya tayo po bilang mga manampalataya, bilang lumalapit at nagtitiwala sa Kanya, ang pinakamahalaga sa ating paglilingkod ay hindi dapat mawala ang kagalakan natin sa paglilingkod, kagalakan sa ating puso, kagalakan sa ating buhay, sapagkat kung wala na pong kagalakan na ating maramdaman, ay baka wala na po ang Kristo sa ating mga puso. Ang pagtitiwala po sa ating Panginoong Jesucristo ay makakalapit ang isang makasalanan upang mabuhay sa Kanyang maluwalhating pakikisama magpakailanman. Ang tiwala, kung lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, makakabahagi tayo sa Kanyang kabanalan at makikita ang Kanyang kaluwalhatian. Dapat po tayong maniwala sa isang darating na mundo upang mabuhay sa kasalukuyang masamang mundo. Kung hindi matubos ni Kristo ang katawan mula sa kapangyarihan ng libingan, walang kabuluhan na nangangako siyang tutubos sa atin sa pagkakasala at kasalanan. Kaya, mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Yesus. Ang tinapay ng buhay ay hindi po karapat-dapat sa pangalan, maliban kung may kapangyarihang ito na makayanan ng pisikal, pati rin ang moral na katiwalian. Kaya kailangan po nating malampasan ang mga pagsubok sa mundong ito, na habang tayo lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Sa makatuwid po, ang katanyagan ng ating Panginoong Yesus na ibinigay sa pagkabuhay na muli ng katawan. Alam niya na dito inilalagay ang mahalagang eksperimento kung saan ang pagsubok at ang halaga ng tinapay na inaalok niya sa kanyang mga tagapakinig ay dapat subukin. Tayo rin po, mga kapatid, bilang katawan ni Kristo, bilang nagtitiwala kay Kristo, bilang lumalapit kay Kristo, dadaan tayo sa pagsubok na ito at naniniwala tayo sa ating paglapit sa Kanya. Tayo po ay Kanyang bubusugin ang ating kaluluwa at pagtatagumpayan dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 3, hindi ka humihiling o tumatanggap ng ano paman dahil humihiling ka na may masamang hangarin. Lalo na sa gayon, maaari mong maubos ito sa iyong mga hangarin. Kung nais po nating lumapit at makatanggap ng tagumpay at magagandang bagay mula sa ating Panginoong Yesus, dapat po tayo magtiwala na may magandang hangarin. Lumapit tayo na hindi pansariling hangarin. Lumapit tayo upang maitaas natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Si Jesus mula sa tinapay ng buhay, ang natatanging hindi na maulit ang tinapay ng buhay, na tunay na nagbibigay kasiyahan. Inangkin niya na siya po mismo ay makakamit ang kagutuman at pagkauhaw ng ating kaluluwa. Natutupad niya ang ating pinakamalalim na pangangailangan. Siya ang nagbibigay ng sustansya sa ating kaluluwa. Binibigyan niya tayo ng ating pagkakakilanlan, na kung saan dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya, bibigyan tayo ng seguridad. Bibigyan tayo ng magandang layunin na walang iba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo'y Kanyang ililigtas. Kung wala po siya, wala po tayo.
Ngunit hinihiling niya sa atin na lumapit po at magkasalo, na namnamin ang kanyang mga salita, maniwala at magpasalamat. Ang tao po ay hindi po nabubuhay sa pamamagitan lamang ng tinapay, ngunit sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos, ay tayo po ay mabubusog. Marami po sa atin ang nakakilala na sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ngayon, tayo po'y kanyang tinatawag upang malampasan ang mga pag-aalinlangan at mga dahilan. Tinawag tayo upang magtiwala. Hindi tayo tinawag upang sumuko. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang sabi po doon sa Awit 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Mga mananampalataya, mga magulang, mga kapatid, kaibigan, ihanda po natin lagi ang ating sarili, ang ating buhay, na ihandog o ilagak natin sa ating Panginoon. Yung ating talento, yung ating lakas, para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagkakaloob sa ating lahat upang magampanan natin ang ating tungkulin sa pagmimisyon. Upang maging ganap po tayo na tinapay ng buhay para sa iba. Ang pagiging tinapay sa iba't ibang mga tao ang nagsisilbing pasasalamat sa ating Diyos na nag-alay ng anak para sa atin. Nawa tayo'y maging bigas ng buhay sa ating kapwa. Nawa maging tinapay ng buhay sa ating kapwa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa mensahe na iyong ipinagkaloob. Basbasan mo ang bawat nakinig na nawa ito ay maisabuhay nila sa araw-araw nilang paglilingkod sa iyo. Ito kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Lukas, Kabanata 6, talatang 38. Tayo po mga kapatid ay manalangin sa mga handog. Makapangyarihang Diyos, narito po ang mga handog ng iyong mga anak. At nawa ang mga handog na ito ay patuloy na magamit sa ikakaluwalhati at makapag-akay na maraming kaluluwa. At nawa, Panginoon, ang lahat ng mga nagkaloob at magpapadala sa Tangos United Methodist Church ng kanilang mga handog ay nawa ay ibalik mo sa kanila ito na meron pong pagpapala. Ibalik mo ito sa kanilang tahanan ng sigsig, liglig at umaapaw sa kanilang mga buhay. Ito kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga magulang at mga kapatid, nasa panahon tayo ng pangwakas na panalangin. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Makapangyarihang Diyos na aming itinataas, na aming kinikilala, na dumating sa aming mga buhay ang Kristo, na siya nagkaloob sa amin ng kapatawaran, na siyang nagkaloob sa amin ng panibagong pag-asa. Salamat po o Diyos at tinuruan mo muli kami na lumapit sa iyo. Salamat po o Diyos at muli mo kaming tinuruan na magtiwala sa iyo. Sa gitna ng pandemic na ito, Panginoon, umaasa kami na muli kaming sisigla, muli kaming lalakas sa panibagong hamon na ibinibigay mo sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig. Pagpalain mo ang lahat ng mga puso ay naroon ng kanilang pagsamba sa iyo. Nasaan man sila ngayon, anuman ang kanilang ginagawa ngayon, Panginoon, hinihiling po namin na bigyan mo sila ng kalakasan espiritual, na sila, Panginoon, ay magtagumpay sa kanilang mga buhay at hindi manghihina sa mga pagsubok na dumarating at anuman ang mga pagsubok na dumating sa kanila, Panginoon. Sila, O Diyos, ay kilala mo. Hipuin mo ang kanilang buhay. Hipuin mo ang kanilang panalangin at nawa igawad mo sa kanila, Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan ng kanilang mga buhay. Pagharian mo sila ng tagumpay. Kung nasa larangan sila ng pagtatrabaho, bigyan mo sila, Panginoon, ng promotion. Kung sila po ay wala pang trabaho, bigyan mo sila ng trabaho, Panginoon. Kung sila, Panginoon, ay mga negosyante, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Kung sila, Panginoon, ay mga nagtatrabaho na sa kalsada, ang driver o anuman ang kanilang trabaho, ikaw ang siyang mag-iingat sa kanila. At ganoon din po ang mga frontliner na kung saan sila, O Diyos, ay iyong pagpalain. Aming Ama, tugunan mo ang aming panalangin na ito at igawad mo sa bawat isa. At maramdaman nila ang iyong kapangyarihan at pag-asa sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang paglapit sa iyo at pagtitiwala. Sapagkat yan ang pangako mo, Panginoon, na sinumang lumalapit sa iyo ay iyong tutugunin at iyong pagpapalain. Salamat na marami, Panginoon. Ito ng aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, inyong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang kaligtasan ay pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen.